4 na taong gulang na bata naglahad ng sekreto sa kanyang guro na nagmadali tumawag sa kanyang boss para mag-time off. Hindi inaasahan ng isang ama ang kanyang anak na maging ganon katotoo magsalita sa kanyang elementary teacher na hindi naman masyadong nakakadinig ng detalye patungkol sa buhay ng mga magulang ng bawat estudyante. Pero biglang napatakbo ang guro na yon sa kanyang nadinig at dali-daling tumawag sa ama ng bata para masigurado kung totoo ang kanyang nadinig. Ang guro ay nagngangalang Nancy Blower, pero mas kilala siya ng kanyang mga estudyante sa tawag na Miss Nancy. Isa siya sa preschool teacher ng Charlie Brown Preschool and Childcare ng Mason City. Marami ang nag-aakalang ang pagiging guro ay simple at madaling propesyon lamang. Pero ang pagkaakala na yon ay malayo sa katotohanan. Sa bawat araw ay kinakailangan mag-alaga ni Nancy ng dose-dosenang bata kada araw. Kaya naman marami ng kwento ng mga bata ang kanyang nadinig. Isa na dito ang 4 na taong gulang na si Camden. Madalas siyang nakangiti pero ng araw na yon na mismo sa klase, ang ngiti ng batang si Camden ay bigla na lamang naglaho. May mali sa bata at mabilis yung naramdaman ni Nancy. Hindi normal ang ganon sa isang masiyahing bata na gaya ni Camden. Normal na sa bata kung magkaroon ng 1 o 2 araw na masama ang mood. Pero nang magtagal ang masamang mood ni Camden ng ilang pang araw ay napagtanto na ni Nancy na kinakailangan na niyang alamin kung ano man ang problema. Gumawa na lamang din ng tiyempo at paraan si Nancy para personal makausap ang bata. Pero ang sinabi ng bata ay sadyang napasindak sa kanya ng biglaan. Sinabi nito kay Nancy na madalas silang magkaroon ng masasayang outings ng kanyang ama. Madalas silang magkasabay ng hapunan noon sa labas, namamasyal sa amusement parks tuwing weekends, at sabay nanunood ng paborito nilang pelikula matapos ang eskwela. Pero ang lahat umano'y malapit ng magwakas, ayon sa bata. Bakit kaya iniisip ni Camden ang ganong bagay? Si Camden ay nagpatuloy lamang sa paglalabas ng kanyang saloobin. Umiiyak ang bata habang sinasabi kung paanong mawawala na siya ng oras sa kanyang ama. Dagdag ng labis na pag-aalala ng bata sa kinabukasan ng kanyang nag-iisang magulang. Ano nga ba ang nangyayari sa tahanan ni Camden na magiging dahilan para iwanan ng kanyang ama ang kanyang pamilya? Pwedeng hayaan na lamang ni Nancy ang lahat, pero hindi niya kinaya. Sinubukan na lamang niyang matawagan agad ang ama ni Camden na si Darrell Patterson para mas malinawan. Ang inalam ni Nancy kay Darrell ang sitwasyong kinalalagyan ng kanyang anak. Ang mapapag-alaman naman ni Nancy ay sadyang magpapaunawa sa kanya kung bakit nagagawang makapagsalita ng bata ng ganong bagay. Kasabay nito ang pagdidesisyon niya na kumuha ng extended leave sa kanyang trabaho. Sinabi ni Darrell kay Nancy na masama ang kanyang pakiramdam na hindi lamang basta sakit o sinat. Sa halip, si Darrell ay na-diagnose ng isang nakakamatay na karamdaman na kung tawagin ay IgA neuropathy o mas kilala din sa bansag na Buerger's disease. Nangyayari ito pag ang IgA immunoglobulin A ay namuo sa kanyang kidney na siyang nagsasanhi ng inflammation na magiging dahilan ng tissue damage na pwedeng humantong sa kamatayan. Sa pagkadismaya ni Nancy sa revelasyong ito ay agad siyang napatawag sa kanyang boss. Na-diagnose si Darrell taong 2010 at 2016 na nagsimulang lumala ang kanyang mga sintomas. Dinala siya ng karamdaman na ito sa ER at matapos makipag-usap ni Nancy sa doktor ay may napansin siyang isang bagay na naging dahilan sa pagre-request ni Nancy ng time off sa lalong madaling panahon, lalo na nang malaman niya ang lahat. Ang hemoglobin count ni Darrell ay masyado nang mababa, kaya idinaan agad siya ng kanyang doktor sa biopsy.
na nagpakitang nasa 20% na lang ng kanyang kidney ang gumagana. Ang kanyang kidney failure ay masyadong lumala sa puntong nangangailangan na siya ng kidney transplant para maisalba ang kanyang buhay. At ito ang eksena kung kailan papasok na si Nancy. Halos ilang linggo ding naratay si Darrell sa hospital at kinakailangan ng magdaan sa tuluyang pagdadialysis. Nakakatanggap siya ng treatment 3 beses sa isang linggo at ang lahat ng ito ay detalyadong ipinapaalam ni Camden sa kanyang guro. Pero ano ba ang magagawa ng isang guro sa isang agaw buhay na sitwasyon? Kailangan ni Darrell ng kidney transplant na hindi ganon kadali. Sinubukan ng mga kaibigan ni Darrell na tumulong sa abot ng kanilang makakaya, pero wala pa ring nangyari. May mga kamag-anak at kapamilyang nagsidatingan para mag-donate, pero hindi pa rin ito umayon dahil sa ilang medikal na dahilan at marami pang iba. Si Darrell ay nailista na sa mga waiting list na ng mga sandaling iyon para sa transplant. Binalaan siya na maaaring magtagal ito ng buwan o pupwedeng taon para lamang makahanap ng pupwedeng donor. Ngayon, alam na ni Nancy kung bakit gayon na lamang ang pagkalungkot ni Camden. Pero ang kanyang ginawa ang sadyang nakakamangha. Ninais mismo ni Nancy na i-donate ang sarili niyang kidney sa ama ng kanyang estudyante. Nagsumamo talaga siya ng time off sa kanyang boss para magpasuri kung siya ay magiging match para kay Darrell. Ang lahat ay nagtaka at napatanong, pero para kay Nancy ay ito ay makatwiran. Meron umano siyang katrabaho na ilang taon nang nakakaraan ay nag-donate din ng kanyang kidney para sa isang kasamahan niya sa loob ng simbahan. At matapos ang eksenang yon, ay dito nilagay ni Nancy sa kanyang isip na idodonate niya rin ang kanyang kidney sa nararapat na paraan. Isa ito sa mga importanteng parte sa paglalakbay ng kanyang buhay. Isang bagay na nagiging inspirasyon sa kanya sa bawat pagkakataon. Nang madinig niya ang sitwasyon ng mag-ama, ay naramdaman niya agad na ito ang tamang panahon. Nang malaman ito ni Darrell ay halos hindi ito makapagsalita. Hindi alam kung ito ba'y kanyang tatanggapin o hindi. Pero nang dahil sa pakikiusap at pagpupumilit ni Nancy ay nagawa na rin ni Darrell ang pumayag. Pero ang proseso ay nasa simula pa lamang. Marami pa silang kinakailangang hakbang na pagdaanan bago makarating sa donation. Una, kailangan malaman ng doktor ay kung match sina Darrell at Nancy sa pamamagitan ng dugo. Ikalawa ay ang pag-schedule ng procedure. Sadyang komplikado ang lahat na hindi porket nag-match ang dalawa ay sapat na yon. Si Nancy naman ay nagdaan sa ilang buwang testing at counseling na kasama sa mga kinakailangang proseso. Ang transplant ay isang seryoso at komplikadong operasyon na nangangailangan ng mas matinding kasigurudahan bago simulan. Kailangan ding maging handa ang dalawa, hindi lamang pisikal, kundi gayon din sa emosyonal na paraan. Matapos ang ilang buwan ng pagsubok at preparasyon, ay nagkaroon na rin ng magandang balita para kay Peterson. Ang lahat ay nakahanda ng maisaayos, kung saan nakahanda na ang dalawa para sa gagawing operasyon. Medyo matagal ang dalawa bago magunita ang naging pangyayari, pero hindi na napigilan pa ni Darrell na mayakap ng mahigpit si Nancy. Dala ng labis ng pasasalamat. Ang operasyon ay gaganapin sa University ng Iowa Hospital at Clinics, kung saan nagtulungan ang team ng talentadong doctors, nurses at surgeons na magsasagawa. Matapos ang halos isang linggo, ang dalawa ay cleared na para makauwi. Labis na nagpapasalamat si Darrell sa mga staffs na siyang naging daan para maging maayos ang kanyang operasyon. Sa sobrang pasasalamat at pagkagalak ay halos wala na siyang masabi pa. Sa mahirap na sitwasyon mo talaga malalaman kung may halaga ka ba sa tao para kanilang tulungan. Pero mas matindi ang pasasalamat ni Darrell sa babae na naging dahilan kaya naging posible ang lahat.
Hindi niya alam kung paano magpapasalamat. Papaano mo ba mapapasalamatan ang taong nagligtas ng iyong buhay? Sadyang nakakamangha para sa kanya, lalo't maraming tao ang naghihintay ng kidney o anumang organ, kaya't hiling ni Daryl na sana'y mas marami pang tao ang kagaya ni Nancy na may iba ding nangangailangan ang mabigyan ng ikalawang pagkakataon sa buhay gaya ng kanyang naranasan ngayon. Si Camden, simula nang maging maayos ang lahat, ay bumalik na sa pagiging masiglahin sa klase at mas lalo pang napamahal sa kanyang guro. Ang espesyal na regalong inilaan ni Nancy sa mag-ama ay isang klase ng regalong hindi na mawawala sa kanilang isip at puso kailanman. Naniwala naman si Daryl na sa pamamagitan ng pag-share niya ng story sa social media ay makakakuha ito ng pansin para sa mas malawakan pang organ donation. Ayon sa datos, may 93,000 na katao ngayon ang nangangailangan at naghihintay para sa kidney transplant. Sa ilan, ang paghihintay ay pwedeng umabot ng 1 dekada.